Gusto mo ba ng Greek yogurt pero nanghihinayang ka sa presyo sa grocery? Huwag nang umiyak besh! Gagawa tayo ng sarili nating thick, creamy at original Greek yogurt sa bahay. Walang magic, purong science at pasensya lang. At hindi lang basta masarap ha, tingnan nyo naman kung paano kumain ang dalawa kong anak. Talagang paboritong-paborito nila ito. Ang sarap sa pakiramdam na ang pinapakain mo sa pamilya mo ay masustansya na, gawa mo pa mula sa puso. Solve na solve ang mga babies ko. So ito guys, yung isa sa mga yogurt na ginawa ko. Yan na yung kinakain namin ni Mama. Siram! Naglagay lamang ako ng 1 litro ng gatas at pinainit ito hanggang magkaroon ito ng maliit na bubbles na katulad nito. Palamigin ang gatas hanggang maging 43 degrees Celsius. Kailangan mo itong haluin every 10 minutes para pantay ang pag-cool down. Pero kung wala kang thermometer, hugasan ng iyong daliri, isawsaw ito sa gatas at magbilang ka lamang ng 10 segundo. Kung kaya ng malat mo ang init, perfect na yan. Hindi pwedeng sobrang init dahil mamamatay ang mga cultures at hindi naman pwedeng malamig dahil hindi ito mabubuhay. Yung tama lang besh. Maglipat ng kaunting maligamgam na gatas sa ibang lalagyan. Bakit? Aba naman, para hindi mabigla ang ating good bacteria. Ma-culture shock ba? Smooth transition lang besh. Siguraduhin lang na ang mother yogurt mo ay may nakalagay na live and active cultures at unflavored. Kasi besh, hindi gagana yan kung may flavor. Sinubukan ko na yan. Malaking F and trust me, sobrang sakit pagkatapos mong hintayin ng 10 oras. Naglagay lang ako ng 2 tablespoon na yogurt starter sa 1 litro ng gatas. Oh, kala mo, the more, the better. Hindi nito besh, huwag mong sosobrahan ha, dahil mag-aagawan sila ng pagkain dyan at hindi sila mabubuhay. Sabi nga, anumang sobra ay masama. Takpan ng kaldero at balutin ng makapal na tuwalya. Itabi ito sa isang mainit at tahimik na sulok ng bahay. Maraming paraan sa pag-incubate nito. Pwede rin gumamit ng electric yogurt maker. Pero nakasaksak ito ng matagal na oras, kaya ganito na lang besh at mahal ang kuryente ngayon. Iniwan ko lang to ng 10 oras. Bawal galawin, bawal usisain. Iwanan mo muna na parang yung ginawa ng ex mo. Hayaan mo muna silang paasimin at palaputin ang gatas. Paalala, naka-off ang oven ko. Lagyan ko lang ito ng mainit na tubig para magbigay ng mainit na temperatura. Pagkatapos ng 4 na oras, pinalitan ko ito ulit ng mainit na tubig. Uulitin ko, huwag mong iistorbohin ang mga lactobacillus dahil marami pa silang gagawing trabaho. Ginawa ko ito ng gabi para pagkagising ko, regular yogurt na siya. Pero dahil Greek yogurt ang goal natin, kailangan natin siyang i-strain gamit ang aking yogurt strainer. Paki-check ng comment section para sa link. Pero para maging madali ito, nilagay ko muna ito sa ref ng 4 na oras. At para matigil din ang pag-asim at malak natin kung gaano lang kaasim ang gusto natin, pag iniwan mo lang sa counter, ang ending, sobrang asim ng yogurt mo na parang may personal na galit sa'yo. Oops! Huwag mong kakalimutang magtabi ng magiging yogurt starter mo para sa susunod na batch mo. Kundi, bibili ka na naman ng yogurt starter sa mall at ang mahal nun. Nasa 72 pesos nung binili ko. Ito ang yogurt strainer ko o pwede ka namang gumamit ng malinis na katsa. Bakit kailangan i-strain? Dito natin tinatanggal ang whey o yung madilaw-dilaw na likido. Kapag natanggal ang whey, may iiwan ng siksik, liglig at tag-uumapaw na creaminess ng seryosong Greek yogurt. May nabili nga akong yogurt drink sa isang shop at nilagyan ko ito ng aking homemade yogurt para mas creamy. Ito yung kalahati ng yogurt na nagawa ko at ito yung unstrained. Gagamitin ko ito sa paggawa ng aking mga puddings.
Ito na ang whey na galing sa ating yogurt. Huwag itapon ng whey ha. Pwede yan gamitin sa smoothies o pang bake ng tinapay. At ayan na, homemade Greek yogurt na daig pa ang mamahaling brand sa grocery. Napakakapal, napaka-creamy at punong-puno ng probiotics para sa masayang tiyan. Walang halong artipisyal, purong sarap lamang.